Hello po sa lahat. So ngayon naman sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So ang tanong po niya is, okay, before that, lagi kong sinasabi, follow, like, and share lang po tayo. Okay? So hope after nating magpaliwanag, follow, like, and share naman po natin yung nagpapaliwanag. So yun lang ang request ko. So anyway, so balik po tayo sa tanong. So bakit laging nakabarong or coat and tie ang mga abogado? So anong legal na basehan dito? So nakabarong o coat and tie ang mga abogado dahil obligasyon nilang mapanatili ang dignidad ng korte at ng legal profession. Ang punahing legal basis nito ay ang Code of Professional Responsibility and Accountability or yung CPRA, particular na sa ilalim ng Section 7, Canon 2 na nag-uutos sa mga abogado na magkaroon ng formal decorum and appearance sa harap ng mga korte at ehensya ng gobyerno. So narito ang mga detalye at bakit kailangan at kung ano ang mga batas na sumusuporta rito. So una po diyan is yung nabanggit natin kanina, yung ating 2023 Code of Professional Responsibility and Accountability. So sa ilalim ng Section 7, Canon 2, ang pananamit ng abogado ay dapat nananaayon sa dignidad ng korte. So nakapaloob din diyan sa OCA circulars ng Supreme Court. So when we say OCA, that is the Office of the Court Administrator na naglalabas ng mga circular tulad ng OCA or OCA Circular number 65-2025 at 250-2015 na nag-uutos ng appropriate office attire. So para sa mga lalaki, long sleeve o barong o coat and tie. Para sa mga babae, blazer o formal business attire. Kasi kung ikaw ay hindi po tumupad dito sa circulars at dito sa Code of Professional Responsibility and Accountability, pwede kang makaharap ng contempt of court. So ang isang abogado na hindi maayos ang pananamit ay maaaring ma-cite for contempt o parusahan ng korte. So isang tanyag na halimbawa ang kaso ni Falsis III versus Civil Registrar kung saan pinagsabihan ng Supreme Court ang isang abogado dahil sa pagsusuot ng casual jacket at loafers ng walang medyas sa korte. So, pangalawang tanong, bakit naman barong o coat and tie? So, yan po ay simbolo ng respeto. Ito ay pagpapakita ng galang sa ustisya at sa institusyon ng hudikatura. Pangalawa is yung professionalism. Ang formal na kasuotan ay nagbibigay ng impresyon ng kredibilidad, kakayahan at pagiging handa sa harap ng kliyente at huwes. Pangatlo, kultura. So ang barong Tagalog ay opisyal na pambansang kasuotan ng Pilipinas kaya ito ang madalas na piliin ng mga abogado lalo na't mas angkop ito sa mainit na panahon kaysa sa makapal na coat. So, pag nakita nyo po ako sa court na naka-coat and tie, at gaya ngayon, naka-coat po tayo, so ito lang po ay pagpapakita din ng ating pagrespeto sa ustisya at ang ating institusyon ng hudikatura, and at the same time professionalism na rin because of the impression of credibility. But of course, hindi naman tayo nasa korte, but then when you go to court, mandatory po yan. Otherwise, you will be facing the consequence of contempt of court. So I hope maliwanag po yan. So Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam, hanggang sa muli.